Alright, magandang oras po sa ating lahat mga kababayan. Alam niyo ba na itong si Senator Erwin Tulfo ay may matinding banta po kay Senator Cayetano. Aba, hindi po ito basta-basta banta, ha? Mabigat po ito, matindi po ito. Oo, lalo pong umiinit ang girian ng mga senador po dyan sa Senado. At mukhang nagbabadya po ang Tulfo versus Cayetano. Oo, hindi pa man din na nakakadalawang hearing itong Blue Ribbon Committee po ni Cayetano. Ayun, medyo binanata na siya kagad ni Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, hindi daw po yan, hindi daw po yan official. Hindi daw po siya papayag itong si Senator Erwin Tulfo. Hindi na daw siya papayag na maulit muli ang ganyang klase ng mga hiring-hiringan daw. At ayon nga po sa mga taga-majority block, itong majority ngayon natin yung bago, illegal daw po ang nangyaring hearing nitong itong nakalipas. Yung hearing po ng Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano na ewan ko, pinangunahan naman yata ito ni Marcoleta, saka ni Peter Alan Cayetano. At ayon pa kay Tulfo, mga kababayan, siya po itong bago o kaya tinatawag na legitimate na chairman po ng Blue Ribbon Committee. Matapos nga po makuha nila ang majority sa Senado at nailuklok si Gatchalian bilang Senate President for tempore. At umaakto na rin po siya bilang presidente po ng Senado sa kasalukuyan. Ano po? Pero alam nyo, itong si Cayetano talaga matigas. Matigas po itong si Alan Cayetano. Ayaw pong pumayag. Ayaw pong bumaba. Gusto na nga daw niya magbitaw. Gusto na nga daw niya bumitaw sa pwesto. Kaya lang, ang problema daw, may tungkulin daw siya sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Totoo ba yun? Paano yan, Mr. Cayetano or Senator Cayetano? Taong bayan na po ang ayaw sa inyo taong bayan na po ang gustong bumaba kayo sa pwesto. Kaya wag na po kayong magpakemi-kemi po dyan. Konstitusyon. Napakarami na pong nagsasabi na legal po ang prosesong nangyari po dyan sa pagpalit po ng liderato po ng Senado. Mga kilalang mga din na mga kilalang universidad, nagpahayag na sila ng kanilang point of view. Mga kilalang abogado, actually napakarami na po nagsabi niyan na legal or legitimate po yung nangyaring pagpalit po ng liderato diyan. At siya nga pala, pati po ang IBP or yung tinatawag nating Integrated Bar of the Philippines. Sinabi ring walang nilabag po ang minority noon o naging majority na ngayon sa nasabing proseso diyan sa pagpapatalsik nga po kay Cayetano. Pero hanggang ngayon, hindi pa po matanggap yan ni Cayetano. Kaya bakante pa po ngayon ang posisyon po sa pagka-presidente po ng Senado. At dahil nga po sa nangyaring hiring-hiringan na yan, ang tawag niya kasi hiring-hiringan itong nangyari po na hearing po ng Blue Ribbon Committee ni Cayetano, may matinding babala po. Nagbanta na po itong si Senator Erwin Tulfo. Mga babayan, sa tingin ko hindi po ito nagbibiro. Itong si Tulfo hindi po ganyan ang itsura, hindi po ganyan ang mukha pag nagbibiro makikita po ninyo sa kanyang facial reaction, talagang gagawin siguro yung kanyang banta. Gusto niyo marinig? Ipaparinig ko lang, hindi ko pwedeng ipakita o i-play yung video. Mahigit 1 minuto lang naman po ito. Okay? Sige. Ito kasi ay balita po mula po sa 24 oras. Kaya, tama. Audio na lang po para safe. Mahirap na baka makapiright po tayo. Okay, ito pakinggan po natin. Okay, yan. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sinumang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal na grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Higit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. So ayan po. Oo, ano ba nangyayari ngayon? Oo, grabe itong si Senator Tulfo bibit-bitin daw niya si Cayetano kung hindi po papayag ang usahan. At ito matindi. Kukwelyuhan pa ni Tulfo si Cayetano. So, paano na po yan? Oo. Ulit pa kaya itong si Cayetano o kaya itong si Marcoleta? Ay, nako, kayo naman kasi dyan. Matuto naman po kayong tumanggap paminsan-minsan ng pagkatalo, ano? Oo, hindi yung ipagpipilitan na lang po ninyo yung gusto. At hindi nga naman batayan po ang pagiging dating Senate President, dati kang Speaker of the House, o kaya tinatawag na ikaw yung pioneer sa Senado. Hindi po batayan ng mga yan para pasunurin ang mga tao dyan po sa Senado. Ano po? Ang totoo nga po mga kababayan, kahit ang itong isang veteranong broadcaster na kagaya po ni Joel Reyes Subellata yon, na hindi po believe sa galing po nitong si Cayetano, lalong-lalo na pagdating po sa pamumuno. Ang banat po ni Joel Reyes Subel kay Cayetano ay ganito. Hindi daw magaling sa pamumuno. Pareho niyang hinawakan ng dalawang kapulungan, parehong gumulo sa ilalim ng kanyang pamumuno. At yan naman ay nasaksihan po rin natin yan. Ako po, personal na nasaksihan ko po yan. Yung nangyari po sa Kongreso. At panahon po ni dating Pangulong Duterte yan. Ayaw pong bumaba ni Cayetano sa pwesto dahil hindi siya tumupad doon sa term sharing nila ni pangalan nito ni Lord Velasco. Okay. Mayroon kasi silang term sharing agreement. Kaya lang hindi po tumupad sa usapan itong si Cayetano noon. Na kahit pinakiusapan na siya actually ni Digong, nagmatigas po ito. Grabe po ang ginawa niya noon sa Kongreso. Oo, grabe ang ginawa niya diyan. Alam nyo, ikinandado po ang Kongreso. Hindi pa nakontento pinatay po ang kuryente at saka dinisable po ang wifi sa session hall. Oo, ginawa po niya yan para lang hindi siya mapalitan. Grabe, oo. Kita nyo? Ganun na naman po ang ginawa niya sa Senado. Pinatayan na naman po ng aircon at saka wifi. Ayun, nakita ko po si Risa Hontiveros, nagpapaypay. Mainit. Anong klaseng leader yan? Mga kababayan. Kaya kayong mga nakadikit pa dyan kay Cayetano, hindi pa ba kayo nahimasmasan dyan? Hindi pa ba kayo nakakapag-isip-isip man lamang? Isipin nyo naman po kung anong klaseng leader po ang sinamahan ninyo. Isa na lang, isa na lang. Sana nga po, kahit isa na lang po ang magising para makumpleto na po ang Magic 13, sa ganon, makapaglukluk na ang Senado ng bagong leader. Sana po, magising na po kayo dyan. Isa na lang po, sino bang napupusuhan nila dyan? Pero may balita kanina, ito yata sing Joel Villanueva yata. Ewan ko lang. Hala, sige po. Kaya po para sa inyo dyan sa Senado, hoy, gising!